Ano naman yan? Pinakikinggan mo na naman eh. Pang matanda eh. Lalo akong inaantok niyan. Eh ano naman ang gusto mo? Yung maingay. Tsaka isa pa, yan ang paborito ng lolo ko. Yung kundiman. Ano ang problema niyan? Eh, natanggal ho yung kadena, kinabit ko lang. Ito na inaantay natin. Boss! Mga pulis! Takbo! Abangan nyo! Pulis! Doon kayo! Ang hirap sa'yo. Kung sumalakay ka, para kang asong ulol. Kulang na lang tumulo ang laway mo eh. Pero ano nangyari? Nakatakas din sila eh. Sir, madulas ho talaga eh. Hayaan niyo sir, hindi kami titigil hanggat hindi namin nahuhuli. Excuse me, sir. Meron hong taga-media sa labas. Gusto hong mag-interview. Sandali lang, susunod na ako. Sir, hindi ko kayong gustong kausapin eh. Si Arman ho. Oh, gustong interviewin. Ano pa hinihintay mo? Sige na. Sige. Oy. Ako, happy mo. Huwag mong kalilimutan pangalan ko. Nako, sana lahat ng pulis kasing pogi niya, no? Naku, Day, baka lahat ng babae dito sa Pinas, pulis ang gusto maging asawa. Totoo kayang may bakla sa pulis? Siguro, yung hindi matulis. May girlfriend na kaya siya?
At ngayon mga kaibigan, amin pong tatanungin si SPO2 Arman Desierto tungkol sa nangyaring drug Sino bust yan? kagabi. Ayan, Matagal na rin namin yan tinatrabaho yung pulis na nakabas ng drugs. But unfortunately, nakatakas yung suspect. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa at alam namin na mahuhuli rin namin siya. Bigyan niya lang ho kami ng konting panahon at gagampanan namin ang aming trabaho. Chitay, pinauwi ako. Celebrate daw natin yung death anniversary ni Inay. Makapasok ka kaya? Ilang beses mo na sinubukan pero pinigilan ka ni Manong. Lalo na ngayon. Alam niyang pulis ka na. Noon yun. Pinagbigyan ko lang sila dahil ayoko ng gulo. Pero pagdating natin at may problema pa, ibang usapan na yun. Baka naman natatakot si Gaton na gumanti ka. Wala naman akong balak kumanti. Matagal ko nang kinalimutan ng lahat na nangyari. Pero kung kinakailangan ng tungkulin natin bilang pulis na kumilos, kikilos ako. Arman, wala ka sa jurisdiction mo. Walang pinipili ang batas. Mayaman o mahirap. Wala ring lugar na pinipili ito. Mamang pulis, tulungan niyo ako. Yung asawa ko, hinostage yung anak ko kasi wala kaming pera. Tulungan niyo ako. Sige na, tulungan niyo ako. Tulihin niyo asawa ko. Wala kaming pera, hinostage yung anak ko. Ano? Sige! Bibilang ako! Hinostage yung anak ko. Wala kasi kaming pera. Parang, sige, Pera. bigyan mo. Teka, pera lang. Ito pera. Oh, ayan. Bigay mo sa asawa mo, tapos kunin mo na yung anak mo. Sige na. Narding! Ibaba mo na anak natin! Meron na tayong pera! Narding! Narding! Arman. Ibaba mo na yan! Pera May lang yan na eh. tayo! Alam mo, mas maganda sa tao yung nagbibigay May kaysa pera sa na binibigyan. tayo! Narding! May pambili ka na ng shabu! Ibaba mo na anak Shabu! natin! Akin na nga yan. Adik pala yun eh. Tara, halika na. Paano anak ko? Ay! Narding! Wala tayong pera! Sarili mong anak, hino-hostage mo, makakuha ka lang ng pera pambili ng shabu. Akin na yung bata. Ayoko! Ibaba mo na siya. Anak ko ito! Huwag kang makialam! Tatapon ko ito! Arman, pera lang kailangan yan. Meron ako dito. Ano pang inaantay mo? Tapon mo! Ayaw mo! Kung gusto mo tulong, tumalo ka na! Naku, maniwala ka. Oh! Saan ka pupunta? Diyan lang! Ang galing mo talaga, partner! Ulul kan talaga! Sige, tayo ka pa dyan. Bisa! Ang anak ko! Ito walang iya ka, ha? Dahil sa mas mabango mo sa pera, pati alam natin, hino-hostage mo! Sige, kulong niya yan! Sige na! Anak! Ang anak ko! Sino yung pulis?
minuso? Wala akong alam sa sinasabi niyo. Sino yung kaibigan mong dalawang pulis? Sino? Desierto! Gumagawa na naman ng kanya-kanyang gimmick ang mga politiko dito sa Maynila para magkaroon ng media exposure bilang preparasyon sa nalalapit na eleksyon. Lalo na yung mga presidentiables. Pero ayokong patulan yan, Christina. Ang gusto ko kasi yung mas exciting. Katulad ba nung nangyari sa mga iba-ibang probinsya noon? Alam mo kasi, ang tipo ng programang gusto kong mangyari ay maging eye-opener sa mga kakandidato. Para naman hindi maging bloody ang susunod na eleksyon. O sige, tell me, ano ba nangyayari sa ibang bayan kapag ganitong nalalapit na eleksyon? Tamang-tama, sir. May nabanggit ho sa akin yung isang production assistant natin. Si Judy. Ibang klase daw doon sa bayan na yun kapag dumarating ang eleksyon. Huwag kayong madalas magpatama sa waiting. Kailangan natin ng pondo. Pambili ng balota sa darating na eleksyon. Pagtapal sa mga opisyalis na mukhang pera. Mag-iingat kayo sa pagdeal pagdating sa droga. Ayoko maisahan nila tayo. Isang pagkakamali lang natin, tigok tayong lahat. Pambihira ka naman, Arman, no? Pagod na ako, eh. Kaya nga ba ayoko sumama sa'yo, eh. Sumpungin to sa sakyan mo. Hindi mo kasi pinapacheck up bago mo sakyan. Pag babae naman, ang dami mong tinitignan bago mo sakyan. Dami mo reklamo. Kaya ka tuloy napapagod eh. Natural. Ako to nagtutulak, eh. Konti na lang, makaabot lang tayo sa sakayan ng tricycle, okay na. Aandar na to? Hindi, sasakay na tayo ng tricycle. Sige. Brando. Nick!
Nadalaw ka. Na paano yung mukha mo? Eto, mahabang kwento. Kailangan kong makausap ang papa mo. Tandaan nyo lahat ang sinabi ko. Huwag niyong kakalimutan. Sige. Oo, Mayor. Sige. Mauna na ho kami, Mayor. Sige, Mayor. Ingat kayo. Good morning, Mayor. Anong problema nyo? Sunog na ako sa Maynila eh. Pwede bang dumito na lang ako? Para mo na rin dinala mga taga-narcom dito. Pa, kaya mo nandito sa lugar natin magpakalat-kalat yan. Eh kung nasa Maynila pa yan, baka matsepohan pa yan ng pulis Maynila. Eh kahit baka lang puso niyan, kakanta't kakanta yan. Ikaw din, baka sumabit ka pa dyan. Sige ha, ikaw ang bahala riyan ha. Hugas kamay ako riyan ha. No problem, pa. Init naman ang ulo mo. Pabayaan mo na. Hindi, abutan natin yan. Tara. Baba! Bakit ho? Di ba ikaw yung sa drug bust operation? Kaming dalawa yun. Bakit? Anong problema? Ewan ko, ikaw, may problema ka ba? Eh, muntik mo na kami mahagip eh. Sorry Pasensya na kayo kasi Hindi naman ako eh. natatakot akong abutin ng dilim dito. Baka hindi ko makita yung bahay na hinahanap ko. Hindi ko kasi masyadong kabisado yung lugar dito eh. Siya nga pala, ako si Christina Martin. Ako si Daniel. Daniel Guerrero. Ito si Arman. Ay. Arman Desierto. Oo. Kilala ko na siya. Sabi mo, may hinahanap ka. Baka matulungan ka namin. Sabi mo lang kung sino hinahanap mo. Judy Perez. Siya nga pala yung production assistant namin. Production assistant? Ano nga pala ako, isang investigative reporter mula sa isang TV station sa Maynila. Eh, pinaghanda kasi ako ng isang situational report mula sa iba't ibang probinsya para sa dadating na eleksyon. Hindi ba masyadong maaga yata? Eh, sa dami pa naman ng lugar na pupuntahan ko, dapat nang magsimula ako ng maaga. Sir. May daraan dito ang mga tauhan ni Mayor Gaton. May dala. Huwag niyong sisitahin. Kilala niya na mga yon. Arman, may checkpoint. Arman, kayang balusutan yan. Alam mo na ibig ko sabihin. Bahala na. Babay na natin. Baka madamay pa tong kasama natin eh. Anong ibig mong sabihin? May aayusin lang kaming konting problema. Diyan ka lang. Ang tigas talaga ng ulo mo, no?
Hindi ba sinabi ko sa iyo noon? Huwag ka na magpapakita sa bayang ito. Manong, Hepe! Tawagin mo akong Hepe. taga rito ako. At naririto pa ang ama ko. Karapatan kong umuwi at dalawin siya. Ang karapatan yung mga disyerto ay matagal lang inalis. At kung ayaw mong mawala pati ang karapatan mong mabuhay, huwag ka nang tumuloy. Dahil marami pang bakanting lote sa sementeryong mapaglilibigan sa'yo. Paano kung ipaglaban ko ang karapatan ko? E di tutuluyan lang kita! Walang makikialam! Hindi. Nalaman yung bewan ko eh. Makikirahan lang ako. Ayun si Judy, iatras mo! Judy! Christina! Wow! May problema na naman ba? Malaki ho eh. Bumalik ho kasi si Armand. Nung una ho, madali pa natin siya napalaya sa bayang ito eh. Pero ngayon sa palagay ko eh, mahihirapan na tayo. Dahil nakapasok na. Ganun na nga ho eh. Papatayin ko na nga ho sana eh. Pero nagmakaawa ko sa akin eh. Naglulumuhod. At saka naalala ko rin namang pamangkin niyo pa rin naman ho eh. Matagal na ako walang pamangkin. Manong, alam mo yan? Ha? Alam mo yan, Manong? Opo, Mayor. Anong gusto niyong gawin ko? Umalis ka na. Sige na, Manong. Opo, Mayor. Mike! Mike! Berto! Ano nangyari? Papa! Binaril po siya ni Arman! Kung meron man taong nagnanais na may balik ang katahimikan sa bayang ito, wala nang iba kundi ako. Kaya lamang, iba na ang panahon ngayon. Ang lahat ng bagay, dinadaan sa salapi. Dinadaan sa baril. At sa mga upahang kriminal na pumapatay at gumagawa ng masama para sa isang kandidato. Yan ang wala tayo. Ang akin lamang ay isang malinis na paglilingkod sa bayan. Naintindihan ba niyo? Ariston, andyan si Arman, oh. Ay, tayo si Kuya Hot, dumating na. O, iyo. Arman. Arman, mabutit na uwi ka. Sige, pumanik na muna kayo. At doon na tayo mag-usap. Tatapusin ko lang ito.
Ano to sa pina na to? Kunwari lang to para makita ng nagrereklamo na parehas ang batas. Batas. Ang alam ko, sa bayan na to, airpods ko lang ang may hawak ng batas. Ha? Nagkakaintindihan tayo? Judge? Nga nga! Nga nga! Your Honor, nga nga! Nga nga! Nga nga! Sige pa! Sige, sige, sige. Okay, okay. Sige, sara. Sara buka nga. Sara, sara. Sara, sara, sara. Nguya! 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 Mawiwili ako sa nightclub na ito. Ang gaganda ng mga babae. Oh. Tama na. Sweetheart. Tumigil ka nga. Tulad na napag-usapan. Inyo distribution, amin ang koleksyon. Maliwanag ba? Bawal yan. Boss! Oh. Yung dalawang ka-table ko, kinuha ng lahat ng pera ko. Ayaw pang magpahipo. Hanapin nyo nga yung dalawang babaeng kasama nito. Sino ba kasama niyan? Hanapin nyo! O, tingnan nyo doon. Ito, sir. Ito! Sila! Ito mga to. Ay! Ipuha mo na. Ha? Mga walang iya kayo! Mga bakla! Niloko niyo ako! Niloko niyo ako! Kapag may gusto sobra, ibibigay mo. Nagkakaintindihan. Opo. Pero di ka kasama. Alam mo, Aida, iba na ang panahon ngayon. Hindi na ako batang paslit na pwedeng itulak. Mangangailangan muna sila ng lakas. Tsaka isa pa, gusto ko na rin ang katahimikan sa buhay ko. Bagong salta ka, no? Tagasan ka? Taga Maynila. Taga Maynila. Ako si Brando. Anak ako ni Mayor. Alam mo bang, ang tagal ko nang hindi nakakamoy ng babaeng taga Maynila.
ikaw ba may-ari ng bahay na to? Pwede ba bitawan mo ako? Brando! Oh. Ang sexy nito! Personado mo. Uwi mo. Hindi amoy pera. Ang gusto ko, kung isang sakong pera to, kanina ko pa nilabas. Ano ba? Ang kulit-kulit mo! Bitiwan mo ako! Ha? Ikaw naman. Simula ngayon, makinig ka lang. Simula ngayon, ituloy mo na yung sarili mong selyado. Ako lang ang pwede magbukas. Ha? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tama na yan. Bata naman eh. Wala naman magagawa yan. Lumaki man yan, hindi na makakaganti yan. Ang importante, malaman na ni Mayo na sinunod na natin ang utos niya. Kay sarap na sa'yo'y may nagmamahal, pawang galak ang nasa puso mo, ganda, pagmamahal, habang buhay ko'y tunay. Sinumpaan pag-ibig kailanman, habang buhay mamahalin kita. Habang buhay, sasambahin ka pa. Aking hirang kung lumigaya ka, ay ligaya ng aking pagsinta. Habang buhay, mamahalin kita. Anong inang kung tayong dalawa ay magsama sa dusa at saya. Yan
samo habang buhay. Ano tong marka sa likod mo? Mga tama ng bala. Sa encounter mo? Hindi. Bata pa ako nang tangkaying ubusin ng pamilya namin ni Mayor Gaton. Pinalad lang at nabuhay kami ng ama ko at ni Aida. Tumakas kami at pansamantalang nagtago dito. Pero umalis din kami. Lumipat kami ng ibang lugar dahil ayaw naming madamay si Daniel. Pagkaraan ng ilang taon, bumalik kami sa bayan. Dumating si Uncle Mariano, si Mayor Gaton. Nung makita niyang lumpo na si Itay, wala na siyang dapat katakutan na baka gumanti kami. Hindi kayo nagdemanda? Hindi usong demandahan sa lugar na ito. Kung gusto mo mabigyan ng katarungan ng mga nangyari sa'yo, gumanti ka. Lumuwas ako ng Maynila at nakipagsapalaran. At nang mamatay yung lolo ni Daniel, sumunod din siya sa akin sa Maynila. Kailangan nyo nang bumili ng bago. Huwag surplus. Balita ko, kandidato ka daw. Bawalan tayo dito. Hindi ako dayuhan, Brando. Alam mo yun. Ayokong makita ang pagmumukha mo dito. Bakit? May naalala ka? Oo, pinatay mo ang kapatid ko. Pinanganak ka nga sinungaling, Brando. Pati konsesyo mo, naniwala na sa'yo. Pinakpan niyo ng usok ng kasinungalingan ng buong pangyayari. Bubuwag kayo riyan. At tinitiyak ko sa'yo, walang magbubuhat ng bangkay mo. Mas marami pa sa butil ng rosaryo ang kasalanan mo sa amin at sa bayang ito. Sa ginawa mong yan, sinindihan muli ang mitsa ng galit ng pamilya Gaton. Sasabog! Anumang oras mula ngayon. Amoy pulbura na ang pawis ko, Brando. Sanay nang tumanggap ng tingga ang katawan ko. Hello, Nick. May naghanap sa'yo. Pulis Maynila. Pinahirapan mo ako.
Kung sinasabi mo na wala kami sa jurisdiction, yan ang mission order. Para kunin ko naman ang kailangan at patayin ang mga hudas na kriminal na yan. Pero hindi pa rin kayo nakipag-coordinate sa amin. Para ano? Para bigyan ng pagkakataong makatakas yung Nick na yon? Wala nang panahon, Hepe. Huwag ka mag-alala, Hepe. Sasama ka namin sa report. Malay mo, magkaroon ka pa ng medalya. Ha? Hindi ko kailangan ng medalya mo at hindi ako matakaw sa kredito. Hepe, relax ka lang. Baka masira diskarte mo. Marahil, nababalitaan ninyo. Kapag may taong galit sa mayor, pinapapatay. Ako hindi ganoon. Kapag may taong galit sa akin, pinasasadyos ko na lamang. Ha? Teka, Mayor. Huwag niyo munang buksan yan. Huwag niyo munang sindihan kasi matatakpan ng usok yung mukha niyo. Oh, ano yun? O, ayan. Okay na? Ayan, okay. Alam mo, Christina, kagaya ng anak mo si Brando, yan ay lalong magalang sa mga matatanda at lalo sa kababaihan. Hoy, hindi porkit pari ka, may karapatan ka na magsalita laban sa akin. Ha? Kung ang Diyos may nasa langit, ha? Ako ang Diyos sa bahay na ito. Tandaan mo yan! Ha? Kaya huwag ka magkakamali. Napunayin ako sa iyong mga sermon. Marami ng mga paring lumabas sa simbahan na ito na may pasak na bulak sa ilong. Ha? Hindi mo ako kayang takutin, Mayor. Kakampi ko ang Diyos. Hindi demonyo. Ba't demonyo? Ha? Hindi demonyo? Ha? Hindi demonyo, ha? Ismanoso. Ha? May pakrus-krus ka pa, ha? Walang katotohanan yun, disyerto. Walang pare nagsisinungaling, Judge. Nasa kamay niyo ang timbangan ng batas. Kaya hindi niyo dapat ipagmaramot ang katarungan sa mga taong wala namang kasalanan. Para lamang ibigay yon sa mga kriminal. Disyerto. Kapag nasa kumunoy ka, huwag kang gagalaw. Lalo kong babaon. Nasa kumunoy na ako ngayon. Hinihintay ko na lamang ang makapagliligtas sa akin. Makipagtulungan lamang kayo sa amin. Darating ang tagapagligtas niyo. Kung hindi mo pinayagang makapasok yan dito sa bayan, ha? Hindi magkakagulo. Ikaw ang bahala dyan, ha? Sige. Tawagin mo yung sekretary ko. Magpapailit ako. Opo, Mayor. Mabuti na lang dumating na kayo. Sumabog yung kumpisalan sa simbahan. At nasa loob yung pare. Arman, kagagawa ni Brando. Tama! Doon kayo! Dali mo muna sila sa inyo. Susunduin ko lang si Itay. Pagputok ko, takbo! Sige! Takutin nyo!
Dali! Bilisan mo! Tatanga-tanga kayo! Dito tayo! Oo, saan ka pupunta? Ito! Sige, ituloy mo! Sinabi ko sa iyo noon, Arman, pagsisisihan mo ang pagbabalik mo. Hepe, sigurado matutuwa si Mayor to, Hepe. Ayos na ayos. Sinabi ko na nga bang ikaw magiging sakit ang ulo ko dito sa bahay. Sayang. Binigyan na kita ng pagkakataong mabuhay. Ngayon, higit pa sa pagpatay mo kay Mark, ang matitikman mo. Hindi ako pumatay kay Mark. Si Brando. Sinungaling! Hindi maaaring patay ni Brando ang sariling kapatid. Kitang-kita kung hawak mo pa rin. Yun lang ang nakita mo. Brando! Tutal, papatayin na rin lang ako. Ba't hindi mo pa sabihin ang katotohanan? Ito na ako! Ano laban? Magtago na kayo! Nandiyan na ano! Wag! Baka pumatok! Totoo yan! Wag! Huwag maputok! Wag! Ano ba mas matimbang? Tubig? O dugo? Timbangin man ng magkalong dugo at tubig, hindi pa rin magbabago ang paniniwala ko na si Arman ang pumatay kay Mark. Dahil sa anak kita, Brando. Wala nang puwang ang sisiya sa oras na ito. Epe, hanapin mo ang mga kasama niya. Patayin mo rin. Arman, naalala mo pa ba ng mga bata pa tayo? Di ba nating laruin yung taguan sa drum? Yun ang gagawin natin ngayon. Oo. Pero wala kang kapatid na papatayin. Ikaw ang papatayin ko.
Kasama natin to. Hanapin niyo si Arman! Hanapin niyo! Asa na? Sige, palibutan niyo yung bahay! Bilis! Wala nang balak. Hepe, nakatakas si Arman. Bantayan ninyo sa lahat ng pwedeng daanan. Nang patay ni Arman ang anak ko, kinalimutan ko nang may kapatid ako sa ina. Pinutol ko na ang mga ugat na dinadaluyan ng ating iisang uri ng dugo. Hindi mo na kinakailangan pang ulit-ulitin yan, Mariano. Kung naniniwala ka na nawalan ka ng isang anak dahil kay Arman. Si Arman, nawalan ng isang ina dahil sa iyo. Hindi lamang yan! Muntik na rin siyang mawalan ng ama dahil hindi sa iyo. Madalas kong isipin nung araw kung bakit nabuhay pa ako. Pero ngayong nagbalik si Arman, ngayon ko nalaman ang dahilan para tapusin lahat ang kaululan mo. Huwag mo ituturing na si Arman ay sugo na magbibigay ng hatol sa mga makasalanan. Lalong huwag mong isipin na siya isang tagapagligtas. Ikaw, kayo lahat, ang pangalan niyo nakaguhit na sa aking palad. Kapag kinulong ko, hindi na kayo makikita. Tandaan mo yan. Gabi na, wala pa rin si Kuya Arman. Baka nag-aalala na si Itay eh. Samahan niyo naman ako. Ako dito na ako. Maghihintay na lang ako dito. Baka dumating si Arman. Walang tao. Mag-alala pa yun. Sige, tara na. Sige. Sandali, sasama na ako.
At kung buhay si Arman, at nalaman niya ang nangyari sa kanyang ama, tsak nalilitaw yun. Huwag mo na siyang bigyan ng pagkakataong mabuhay pa, Manong. Matinding kamandang ng isang asong nauulol. Huwag kayong mag-alala, Mayor. Nakaabang na ang lahat ng mga tauhan ko sa mga lugar na maaaring daanan ni Arman. Anino lang niya makita, papuputukan na nila. Aida! Ayaw mo ako iiwan! Arman! Ano nangyari sa'yo? Ha? O ikaw, iayos mo maigi yung mga epektos para ma-deliver na. Opo, Mayor. Sige. Wala pa ba si Arman? Wala eh. Huwag nang pagtagalin ng buro na yan. Baka dumami pa ang makiramay, makakuha pa ng simpatsya. Itapo na yan. Para wala na maiiwang baka sa mga disyerto sa bayang ito. No problem. Walang iya sila. Pati ba naman si Tay na walang kalaban-laban, di nila pinatawad. Armando, huwag ka padadala sa galit mo. Bababa ako sa bayan. Yan ang iniintay nila. Ang bumaba ka. Dahil hindi nila alam kung nasan ka. Nakalimutan mo na ba sinabi sa iyo ng iyong ama? Ayaw niyang mawala ang disyerto sa bayang ito. Ikaw na lang ang natitira. Paano kung mawala ka pa? Tiyak. Hindi nila ako mapapatay. Alis! Magsialis niyo! Senyo! Ang kailangan nyo. Ah! Rico! Masyado nang matagal nakaburo lang bangkay. Kailangang ilibing na yan. Saan nyo dadalhin dali yan. tatay ko? Saan nyo dadalhin tatay ko? Saan nyo dadalhin tatay ko? Wah! 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 Huwag nyo dalhin ang tatay ko! Wah!
Sabi ni Erpat, dito lang daw itapon yan eh. Day! Maawa kayo! Maawa kayo! Maawa kayo sa amin! Sige na, tama na yan, tama na yan. Huwag niyo itapon Tama na yan! tatay ko! Tama na yan! Ano ba? Tatay Tama na yan, sabi! Itapon Sige na! tatay ko! Tuloy nyo! Hulog nyo! Baka gusto sumunod sa tatay niya. Meron natin. Judy! Bakit? Ludi! Ludi! Ano ba nangyari? Hindi ako taga rito. Pero nararamdaman ko ang takot na nararamdaman yung lahat. Nakita ko ang batas dito. Batas na sa dulo ng barel na nakatutok sa bawat isa sa inyo na handang pumutok sa oras na magkamali kayong lumaban sa mga gaton. Kailan pa kayo sisigaw?
Kailan pa kayo kikilos? Kapag nakita niyo na kinakalkal ng aso ang mga mahal niyo sa buhay, tulungan niyo kami. Aida! No, tira ko, plases. Tira epe. Si Arman to, ha? Sigado. Epe, si Arman. Manulaway, para asulol. Ano kinakabog ng dibdib mo? E di pulutanin natin. Eh kung tayo maulol. Lalapain ko ng buhay yan. Tara, lubungin natin. Paano? Kukunin ko na ang kaluluwa mo! Bobo! Nung sinabi ko sa'yo marami pang bakanteng lote sa sementeryo mapaglilibigan sa'yo, totoo yun! Pero hindi ka naaabot doon! Dahil dito pa lang, ibabaw na kita! Natakot. Umatras. Dapat lang. Hepe ko eh. Oo nga. Pepe, umabante. Salubungin niyo doon! Bilis! Pa! Tumakas ka na! Ako na bahala dito! Kalbo, wala lang si Erpat. Tayo, dito!
sa bahay na to! Mamamatay kang parang aso ulol! Kapag nasuko ng aso ulol, sasakbalin ka nito at sigurado ikaw ang ibuburol! Sarap ng kapatid mo, Arman. Baba mo! Baba mo!